Wala lang talaga kami mapuntahan eh. Kayo na lang ang pag-asa namin na pwedeng tumulong sa amin. Huwag po kayong mag-alala. Pansamantala lang naman po kami dito sa inyo. Tutulong po ako sa mga gawain para hindi naman kami maging pabigat. Maghahanap din po ako ng trabaho agad. Hindi ko naman maatim na pagtabuyan kayo. Gaya ng ginawa ng iba nating mga kamag-anak. Salamat ho. Hindi talaga kami nagkamali sa inyong lumapit. May kubo sa likod nitong bahay. Pwede kayo doon pansamantala. May ilang mga gamit rin doon para sa pagluluto. Malaking tulong na po sa amin yun. Pwede na namin pong pagtiyagaan. Ano ba kasi ang dahilan bakit kayo napalis sa tinitirhan nyo? Malaki na po ang pinagbago ng pinsan ninyo mula nang magkapera sila. Ganun ba? Matagal na rin kasi kaming hindi nagkikita ni Ate Clemen eh. Ang dami na palang nagbago. Pati po mga anak nilang mag-asawa. Kala mo kung sinong umasta. Hindi na nakakakilala ng kamag-anak. Porke ba, mahirap lang kami. Kayo na lang ang bahalang magpasensya ha? Kayo naman ang mas nakakaunawa eh. Ganun na nga po ang ginagawa namin eh. Pero hindi nyo maiaalis na sumama ang loob namin sa kanila. Alam ko naman na mahirap ang pinagdaraanan nyo. Pero magpasalamat na rin kayo dahil ilang taon din naman kayong tumira sa kanila, di ba? Kahit sabihin pa natin na nanilbihan kayo ron. Dito naman, hindi ko kailangan ng taga-silbi dahil wala naman akong ipambabayad sa inyo. Ang magagawa ko lang patirahin kayo sa kubo. Mas mabuti pa nga po kayo eh. Kahit hindi nakakaangat ang buhay, handa pa rin pong tumulong. Hayaan nyo, Uncle Felix. Habang wala akong trabaho, tutulong po ako sa inyo. Sige na. Inumin niyo na muna yung kape habang mainit pa. Pagkatapos, sasamahan ko na kayo sa titirhan niyo. Ayos. Salamat po ulit, Uncle Felix. Ay, nakahinga na po kami ng maluwag ng asawa ko. Hindi na kami mag-aalala kung saan kami aabuti ng gabi. Kahit bihira kaming magkita ng nanay mo nung nabubuhay pa siya, hindi ko pagkakaitan kayo ng tulong. Nung nabubuhay pa nga po ang inay, puro magagandang sinasabi niya tungkol sa inyo. Maawain nga daw po kayo at matulungin sa kapwa. Tapos na po kaming magkape. Pwede na po ba kaming pumunta sa kubo? Tayo na kung ganon. Sasamahan ko na kayo. May mga tao na mapagsamantala sa mga tumutulong sa kanila. Nagbigay na nga ng masisilungan, pati kakainin sa araw-araw gusto pang hingin. Sadyang hindi na lang tinatablan ng hiya. Pero hindi sa lahat ng oras puro biyaya ang dumarating. May hangganan ng lahat lalo na kung nakakaperwisyo na sa kapwa. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Danica. 35 years old na po ako at tubong probinsya ng Quezon. May asawa at anak na rin. May gusto po akong ibahagi na karanasan ko, may ilang taon na rin nang nakakalipas. Sana po mapili ang sulat ko at mapakinggan sa inyong channel. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like po ang video at mag-comment po sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Saan ka galing? Sumaglit lang po ako sa tindahan. Wala na po kasi pala tayong toyo. Hinalo ko na nga yung nakasalang dahil nakadikit na sa kawali eh. Akala ko iniwan mo na ng tuluyan. Akala ko po kasi meron pa tayong mga rekado dahil kabibili ko lang nung isang araw. Baka hiniram muna ng Ate Christy mo. Ha? Na naman? Hanggang ngayon po ba wala pa ring trabaho ang mag-asawang yun? Dami ko na ngang inirekomenda na pwedeng pasukan eh. Inaayawan naman ni Dadoy. Ano po bang natapos niya at namimili pa siya ng trabaho? High school lang daw eh. Yun naman pala eh.
Yung iba nga nakatapos ng college, hirap matanggap ng trabaho. Kung ano na lang pinapasukan, hindi na mamimili. Ewan ko ba sa asawa ng pinsan mo? Akala ko rin pansamantala lang po sila dito. Bakit inabot na sila ng 2 taon? Yun ang usapan namin noon. Wala pa nga silang malilipatan eh. Alangan naman na paalisin ko sila. Napakawalang puso ko naman pag ganon. Pero, kaya lang po tay, inaabuso na nila ang kabaitan ninyo. Alam mo, kahit totoo yan, hindi ko pa rin sila kayang paalisin. Naintindihan ko naman po, tay. Kaya lang, baka naman pagdating ng araw, tayo naman ang mahirapan. Hindi pa naman tayo naghihirap eh. Hayaan mo nang makatulong tayo. Habang nag-uusap kami ni Itay sa kusina, dumating naman bigla si Ate Christy. Ngiti-ngiti pa ito sa amin na bigla na lang pumasok. Sabi na nga ba eh. Adobong naaamoy ko. Malapit na bang maluto yan? Matagal pa. Kalalagay ko lang ng toyo eh. Oh, Christy, may kailangan ka ba? Magtatanong lang po sana ako kung meron po kayong itlog. Wala kasi kaming maiulam ngayong tanghali eh. Naubos ng itlog namin dito sa bahay. Sa Sabado pa kasi mamamalengke itong si Danica eh. Ganun po ba? Danica, kapag pumunta ka sa palengke ha, makikisuyo na lang ako. Bilhan mo kami ng 1 tray ng itlog ha. O sige ate, pakiiwan na lang sa akin ng perang pambili. Ha? Naku, naiwan ko yung pera sa bahay. Iaabot ko na lang sa'yo mamaya. O sige, hintayin ko na lang. Uncle, pwede bang makahingi ng ulam nyo? Ang dami naman yan eh. Pwede naman. Pakihintay mo na lang. Siya nga pala. Kumusta na nga pala yung pag-a-apply ni Dadoy? Yung pong gusto niyang applyan eh, ang baba naman po ng sahod. Kaya umayaw siya. Naghahanap na lang po siya ng iba. Baka may alam po kayo. Nako, wala na rin akong alam eh. Ate, ako meron akong alam. Baka gusto ni Kuya Dadoy. Ano namang trabaho? Hardinero sa bahay ng kakilala ko. Tiyahin ng kaibigan ko ang nagpapahanap. Naku, hindi gusto ng asawa ko yung ganung trabaho na nakabilad sa initan. Ikaw ate, baka gusto mong pumasok na kasambahay. Maglilinis lang ng bahay at laba. Uwian naman. Doon din sa bahay na yun na nangangailangan ng hardinero. Malay mo, maengganyo din si Kuya Dadoy na pumasok dahil nandun ka. Pag-iisipan ko ha. Meron kasing inaalok sa akin na trabaho. Mas magaan kumpara sa pagiging kasambahay. Ganun ba? Sana hindi kayo maunahan. Marami kasi naghahanap ng trabaho ngayon eh. Kung may iba nang makakapasok, ayos lang naman sa akin. Hindi naman kami nagmamadali. Alam mo, kayo lang ang kakilala ko na ganyan mag-isip. Luto na ba yan, Danica? Malapit na po, tay. Ano yung pulang lumulutang sa sabaw? Sili yan. Mahilig kasi kami sa maanghang eh. Ha? Naglalagay ka ng sili sa adobo? Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Huwag mo sabihin na hindi kayo mahilig sa maanghang na pagkain. Kasi hindi talaga kami kumakain ng maanghang. Lalo na si Dadoy. Makita lang nga niya yung 1 piraso ng sili. Parang sinisiliban na ang bibig nun. Paano yan? Hindi pala kayo makakakain nito. Di bali na lang pala. Saka na lang ako hihingi ng ulam. Anong uulamin ninyo? Bibili lang ako ng itlog sa tindahan. Naku, pasensya ka na Ate Christy ha. Hindi ko kasi alam na hindi kayo mahilig sa maanghang na ulam na mag-asawa. Ayos lang. Sige na, Uncle. Uwi na po ako. Sige. Danica, sinadya mo bang lagyan ng sili? Hindi ba mahilig naman po tayo sa maanghang? Bago pa naman siya dumating, nilalagyan ko na ng sili yung adobo, di ba? Hindi ko tuloy malaman kung maaawa ba ako o matatawa na lang eh. Matawa na lang po kayo. At least ngayon, alam ko na ang gagawin para hindi sila laging nakahingi sa atin ng ulam. Oo nga.
Dalawa lang kami ni Itay sa bahay dahil may kanya-kanya ng pamilya ang iba ko pang kapatid. Ang inay naman namin may 5 taon nang namayapa. Tuwing linggo, kumpleto kami sa bahay at may kanya-kanyang dalang pagkain na pinagsasaluhan naming pamilya. Sa hapon naman, sabay-sabay naman silang umuuwi. Umalis na ba ang mga anak mo, Uncle? Oo, kaalis lang nila. Ay, tahimik na naman ang buong bahay. Nakakalungkot talaga kapag may sari-sarili ng pamilya ang mga anak. Mabuti si Danica, hindi pa nakakaisip mag-asawa. Ay, malapit na rin yon. Sa bagay nga, nasa hustong gulang na naman siya eh. 28 na naman siya. Eh kapag po nangyari yun, paano na? Mag-isa na lang po kayo dito sa bahay. Naku, mas lalong malungkot kung mag-isa na lang kayo dito. Ay, ganun talaga ang buhay. Lagi naman akong dinadalaw ng mga anak ko eh. Ang laki pa naman ng bahay na ito. Mahihirapan na kayo maglinis niyan. Huwag niyo akong intindihin. Kung sakali naman kaya kong maiwan dito na mag-isa. Pero kung kailangan niyo po na makakasama, nandito lang po kami ni Dadoy. Hindi po namin kayo pababayaan. Tama po ang asawa ko. Sino pa po bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din po. Tsaka pagkakataon na namin na makabawi sa nagawa niyong tulong. Huwag po kayo mag-aatubili na lumapit po sa amin. Ay, teka. Ano nga palang sadya niyo mag-asawa? Sigurado po kasi na maraming dalang pagkain ng mga anak ninyo eh. Baka po may tira para sa amin. Ay, maraming ang natira. Sige, ipagbabalot ko kayo. Naku, kami na lang po. Nakakaya naman po sa inyo. Ay, sige. Nasa mesa lang naman yung mga pagkain. Para po talagang piyesta sa dami ng pagkain na dala ang mga anak niyo. Uncle, baka naman po may bigas kayo. Wala na po kasi kaming pangsaing mamayang gabi eh. Bakit? Wala pa rin ba kayong trabaho hanggang ngayon? Inihintay na lang po namin na tawagan kami ni Dadoy. Saan ba kayo nag-apply? Sa isang agency po. Ano naman ang in-applyan ninyo? Si Dadoy po nag-apply bilang security guard. Tama. Ako naman po housekeeper. Sana matanggap na kayo. Mahirap kasi kapag pareho kayong walang trabaho eh. Ay naku, sinabi niyo pa. Mabuti na lang, wala pa kaming anak. Paano po? Kukuha na po ako sa lagayan niyo ng bigas ha? Ako na lang ang kukuha. Baka kasi wala na ring laman yun eh. Hindi ko kasi matandaan kung kailan huling bumili si Danica. Ayos to. Ilang araw din nating uulamin ng mga to. Sana laging ganito. Ano ba? Nakakahiya yung ginagawa mo kay Uncle. Hindi, ayos lang. Pagkain naman yan eh. At hindi dapat ipinagdadamot. At saka, hindi rin naman mauubos siya ni Danica. Uncle, yan lang po ba yung bigas ninyo? Pasensya ka na ha. Pangsaing na lang bukas ng umagang natira sa lata eh. Baka magalit si Danica kung makikita niyang walang laman yung lagayan. Okay lang po yun, Uncle. Malaking bagay na po yan sa amin. Si Danica nga po pala. Lumabas at pinuntahan yung kabarkada niya. Ganun po ba? Sige po, uuwi na po kami ni Dadoy. May gagawin pa po kasi kami eh. Nang mapansin kong mabilis maubos ang bigas at iba pang pagkain sa bahay, hindi ko na napigilan na magreklamo. Hindi kasi porke malaki ang sahod ko at kaya kong bumili, aabusuhin naman ng ibang tao. Alam mo, Tay, hindi na ako magtataka kung sa susunod dito na sila tumira eh. Yun na nga lang yung kulang eh. Pasensya ka na anak ha. Dahil din sa akin kung bakit namiyasa sila eh. Tay, hindi naman tayo madamot. Kaya lang, daig pa natin ang kumuha ng batong araw-araw na pinupukpok sa mga ulo natin eh. Di bale. Simula ngayon, hindi ko na sila hahayaan na makapasok dito sa bahay natin. Kahit yung mga kapatid ko, gusto na silang paalisin sa kubo sa likod. Hindi na rin nila nagugustuhan ng ginagawa ng dalawa. Kung hihindian natin sila sa lahat ng hinihingi nila, baka magpursige sila na magtrabaho eh, no?
Tatanda na, mga batugan pa rin. Hindi na ako nagtataka kung bakit hindi sila kinukup-kup ng mga kaanak nila. Kung tutuusin, tay, malayo na nila tayong kamag-anak eh. Parang second cousin yun na lang ang nanay ni Ate Christy. Hindi ko naman kasi akalain na magkakaganito. Kapag ako talagang napuno sa kanila, palalayasin ko sila. Hintayin ko lang na magtrabaho sila o isa man sa kanila. Kakausapin ko ng lumipat na ng bahay. Sa isang linggo, tay, magkikita kami ng mga anak ni Chuck Lemon. Tatanungin ko ang dahilan kung bakit talaga pinalayas ang dalawang yun sa kanila. Palagay ko, ginagawa rin nila doon ang ginagawa nila dito eh. Teka. Anong meron? Bakit ka makikipagkita sa mga anak ni Clement? Hindi lang naman po sila ang pupuntahan ko, tay. Makikipagkita na rin po ako sa iba naming mga pinsan. Dati kasi nahihiya ako magtanong sa kanila tungkol sa dalawa. Ngayon, kakapalan ko na ang mukha ko para magtanong. Kasi awang-awa kasi ako nung araw na yun sa itsura nila eh. Kung sakaling pinalis ko sila at may masamang nangyari, kargo ko pa yun sa konsensya ko. Pero ang usapan nyo nga noon, pansamantala lang sila dito eh. Kaso inabot na ng 2 taon. Oo nga. Nahiya na rin ako na ipaalala sa kanila na matagal na sila dito sa atin. Dinadaan lang kayo sa paawa. Minsan nambobola pa sila eh. Puro pangako na maibabalik sa inyo ang ginawa ninyong kabutihan sa inyo. Pero hanggang ngayon wala naman. Hindi naman ako naghihintay na ibalik nila yung tulong na nagawa ko. Sana lang tulungan nila yung mga sarili nila sa pag-angat. Paano po nila gagawin yun kung pareho silang tamad? Mamimili ako pero pakiusap lang, tay, ha? Pakiayos ang kandado dito sa pinto sa kusina para hindi sila makapasok. Isa pa pala yan. Inayos ko na ng ilang beses, laging nasisira. Ibig sabihin, talagang makakapal ang mga mukha nila. Bibilhan ko na lang po ng bagong kandado dito sa loob. Yung matibay na para siguradong hindi nila masisira. Siguro, pumapasok nga sila kapag walang tao dito. Mga abusado talaga. Ay, nako. O tay, aalis na po muna ako, ha? Sige. Ayusin ko na lang ulit tong pinto dito sa kusina natin. Mula nang magpalit kami ng padlock sa kusina, hindi na basta makapasok ang mag-asawa sa bahay namin. Madalas pa namang wala kami ni Itay sa bahay kaya hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng pagkain nila. Alam ko kasi hanggang ngayon wala pa rin silang trabaho. Minsan nagwawalis ako sa labas ng bahay nang biglang lumapit si Ate Christy. Wala ka bang pasok ngayon, Danny? Day off ko. Tsaka may lakad ako mamaya. Mamimili ka ba? Meron sana akong ipabibili sa'yo eh. Hindi ako mamimili ngayon. Ah, ganun ba? Siguro may date kayo ng boyfriend mo, no? Kailan ba kami makakahigop ng mainit na sabaw? Hindi ko pa alam eh. Sabi kasi ni Uncle, malapit ka na rin mag-asawa. Nakakaawa naman siya na mag-isa sa bahay. Sabi ko nga pwede namin siyang samahang mag-asawa. Ano? Teka, may balak kayong tumira sa bahay namin? Oo, mabuti na rin kasi na may kasama si Uncle Felix. Lalo na matanda na siya. Naku, hindi kayo pwedeng tumira sa bahay namin. Oy, bakit naman? Napag-usapan kasi namin magkakapatid na ibebenta ang bahay na to kasama yung sakop na lupa. Wala namang nababanggit si Uncle sa amin eh. Bakit naman kailangan pang banggitin sa inyo ni Itay ang tungkol sa plano namin? Usaping pampamilya yun. Oo nga. Alam mo, dapat siguro ate, habang hindi pa nabebenta ang bahay na to, maghanap na kayo ng matitirhan. Baka mamaya magulat na lang kayo, iba na yung may-ari. Oo. Matagal na rin naman kaming naghahanap ni Dadoy. Mabuti naman. May oras pa kayo para makapag-ipon ng pang-upa sa bahay. Oo nga pala. May kamahalan na mga upahan ngayon, ano? Oo, totoo yan. Kaya nga dapat, pareho kayong may trabaho ni Kuya Dadoy. Naghahanap naman kami. Hindi pa nga lang pinapalad. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon kung magiging mapili kayo, ha? Hindi naman kami mapili ni Dadoy. Katunayan nga niyan, umextra siya ng 3 araw sa pagiging helper sa ginagawang bahay. Ang hirap kaya ng trabaho niya.
Wala namang madaling trabaho eh. Ang kailangan lang, sipag at tiyaga. Oo nga. Sige, uuwi na muna ako sa kubo. O sige, magbibihis na rin ako. Nasundan ko pa ng tingin ng papalayo kong pinsan. Hindi naman talaga ibebenta ang bahay namin. Bigla na lang yun pumasok sa isip ko. Mukhang napag-alala ko naman siya. Sana lang magpursigi na sila maghanap ng trabaho nang makaalis na sila sa poder namin. Sakit ng katawan ko. Init pa kanina. Malamig ba tayong tubig dyan? Wala eh. Pagtiyagaan mo na lang yung tubig natin. Hindi ka kumuha sa kabilang bahay? Walang tao. Ano ngayon? Nakakapasok ka naman dun kahit walang tao ah. Hindi nga ako makapasok sa kusina. Mukhang nagpalit sila ng padlock sa loob eh. Hindi naman ako makadaan sa harapan dahil nandun yung asong si Brownie. Kahit kilala tayo lintik naman kung tahulan ako. Nakakatakot ang aso na yun ha. Ang laki pa ng ulo. Lasang kalawang kasi kapag hindi malamig. Magtiis ka na muna. Bukas, bibili na lang ako ng yelo sa tindahan. Lutin mo nga rin palang likod ko mamaya ha. Oo, hihilutin kita bago matulog. Teka, ano nga palang ulam natin? Bumili ako ng sardinas kanina. Bakit sardinas? Pagod na nga ako sa buong maghapon na trabaho tapos yan lang ipapaulam mo? Oh, bakit? Nag-iwan ka ba ng perang pambili ng ulam kanina? Bakit kasi hindi ka pumunta sa kabilang bahay? Laging may masarap na ulam dun. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Sarado ang pinto ng kusina at hindi ako makapasok gaya ng dati. Ang bihira. Hindi mo man lang madiskartehan yun? Alam mo ba na may mas malaki pa tayong problema kaysa sa ulam natin ngayon? Anong problema? Balak na palang ipagbili ni Uncle Felix ang bahay niya kasama ng lupang kinatitirikan ng kubo natin. Ano? Totoo ba yan? Ang uncle mo ba mismo nagsabi? Hindi, nakausap ko kanina si Danica. Naku. Paano yan? Saan tayo titira? Ay, kailangan na natin maghanap ng trabaho. Baka tuloy na tayong tumira sa kalsada nito. Siguro naman kapag lumipat yung mag-ama, isasama nila tayo. Nararamdaman ko kay Danica na wala siyang balak na isama tayo. Sa palagay mo, may bayar na sila? Walang binanggit si Danica kaya palagay ko wala pa. Hindi, may oras pa tayo kung gano'n na maghanap ng matitirhan. Ako na ang bahala maghanap ng matitirhan natin. Ang gawin mo, maghanap ng permanenteng trabaho. Laman pa rin ng isipan ko habang pauwi ang sinabi ng mga pinsan ko tungkol sa mag-asawa. Walang duda na palalayasin nga sila. Mga abusado nga talaga at mahilig umasa na lang sa grasyang ibibigay. Pinasama pa talaga nila ang pamilya ni Chuck Lemon para lang tanggapin sila ng itay nun. Nang nasamin na ako, lahat ng napag-usapan namin ng mga pinsan ko sinabi ko lahat kay Itay. Ay, napag-isipan ko patuloy sila Clement ng masama. Yun naman palang dalawang may problema. Nang malaman nga ng mga pinsan ko na kinupkup natin ang mag-asawa, hindi nila nagustuhan. Nagbigay pa sila ng payo na paalisin na natin sila. Saan naman sila pupunta kung paalisin natin sila? Hindi na po natin problema yun. Alam mo, kapag pinalis kasi natin sila sa ganong kalagayan, siguradong tayong magmumukhang masama sa mga tao Mabubura lahat ng ginawa nating kabutihan sa kanila. Hindi na po mahalaga sa akin kung ano man ang sasabihin ng mga tao. Ang mahalaga sa akin, mawala na dito ang mag-asawa na yun. Sinasabi mo lang yan ngayon. Pero kapag binabato ka na ng mga masasamang salita ng mga tao, tsaka mo maiisip na mahalaga rin yung reputasyon mo. At isa pa baka makarating yun sa mga magulang ng nobyo mong si Edsel. Gusto mo bang masira ang imahe mo sa kanila? Ayoko naman po, Tay. Pwede nga palang siraan nila tayo. Sa ugali pa lang, basura na Lahat magagawa nila. Kasi hodang kalimutan pa nila ang nagawa nating tulong. Kaya nga mag-iingat ka sa mga binibitiwan mong salita sa kanila. Ikaw din naman ang inaalala ko Ay, siya nga po pala, Tay. Baka magtanong si Ate Christy sa inyo.
Sinabi ko po kasi na ibebenta na natin ang bahay na to at yung sakop na lupa natin. Oh, bakit mo naman sinabi yon? Paano po kasi, natunugan ko na balak pa nilang makitira dito sa atin. Idadahilan pa na kapag nag-asawa ako, wala kayong kasama dito. Kahit mag-isa pa ako dito, hindi ako papayag na makipisan sila. Sa kapal ng mga mukha nila, pwede nilang ipilit ang gusto nila eh. Siguradong tatanungin ako ng mga yon. Basta, kayo na po ang bahala. Ginawa ko rin yun para umalis na sila. Lahat na lang kasi ng trabaho, tinatanggihan nila. E di sana maayos na ang kalagayan nila kung tinanggap nila yun. Eh gusto ata sa opisina magtrabaho, tay. Iniisip kong kausapin ng mga kapatid ni Christy. Alam ko, may kaya naman sila eh. Baka meron silang may tulong sa mag-asawa. Hindi naman kasi maaaring tayo na lang yung sasalo sa kanila. Baka naman po, tumutulong ang mga yun, kaya lang nagsawa na rin sa kanila. Eh kahit na. Kapatid nila si Christy. Sino pa ba dapat ang tutulong sa kanila? Eh tay, kailan niyo po ba sila bala kausapin? Eh, bukas na rin. Ayoko nang patagalin pa yung mga bagay na ito. Napansin ko kasi malapit nang masira yung kubo eh. Hindi man lang magawang ayusin ni Dadoy. Asa pa kayo sa taong yun. Ang alam lang ata magpalaki ng tiyan, tay. Dati nakukonsensya pa ako kung bakit pinapalitan ko ng padlock ang pinto ng kusina namin. Ngayon naiisip ko na tama lang yun. Baka makaisip silang kumilos kung paano mabuhay. Pero sadya sigurong sagad hanggang buto ang kakapalan ng mukha nila. Kabababa ko lang ng tricycle nang makita ko si Ate Christy na naghihintay sa akin sa harap ng bahay. Panay naman ang tahol ng alaga kong si Brownie. Mabuti naman dumating ka na. Kanina pa kasi ako naghihintay dito. Tawag ako ng tawag, wala namang sumasagot. Wala yata si Uncle Felix. Wala nga si tatay ngayon. Baka bukas pa yun umuwi. Dinalaw niya kasi ang kapatid niya eh. Ah, ganun ba? Kaya naman pala eh. Naku, nakakatakot naman tong aso nyo. Bakit naman kasi sa harapan ng bahay nyo yan tinatali? Eh pwede naman sa ilalim ng puno ng kayumito. Hindi pwede si Brownie doon. Paano kung umulan? Eh kesa naman sa makakagat ang aso nyo. Matagal na sa akin si Brownie. Kahit kailan wala pa siya nakakagat. Kasi nakatali. Eh paano kung makawala yan? Minsan hinahayaan nyo pa sa loob ng bahay na walang tali. Ano ba kasing kailangan mo? Wala kasi kaming bigas. Kaninang tanghali nga bahaw lang ang kinain namin. Hihingi ka ng bigas? Oo, tsaka ulam na rin. Teka, di ba may trabaho na si Kuya Dadoy? Wala na ulit Ang hirap naman kasi nung trabaho niya nung nag-extra siya. Kaya sumakit ang buong katawan niya. Hanggang ngayon nga hindi pa rin siya makabangon. Kahit labag sa loob ko, binigyan ko pa rin ng bigas at ulam ang pinsan ko. Ipinakita ko pa sa kanya ang loob ng lata. Baka huling bigay ko na yan sa inyo Ha? Hindi ko kasi alam kung kailan ulit kami makakabili ng bigas Matagal pa yung sahod ko. Naku, sigurado naman na makakagawa ng paraan si Uncle Felix. Bakit hindi kayo ang makagawa ng paraan? Kung si tatay nga na matanda na, kaya pang dumiskarte. Gumagawa naman kami ng paraan. Kita mo nga, sumama na ang pakiramdam ni Dadoy. Hindi kasi batak sa trabaho ang katawan niya. Mas marami pa kasi siyang pahinga kaysa ang magtrabaho. Marami naman siyang alam na trabaho. Hindi lang talaga siya makahanap ng para sa kanya. Wala na kasi kayong ginawa kundi tanggihan ang trabaho na inaalok sa inyo. Ano ba kasing trabaho ang gusto niyong pasukan? Yung sanang malaki ang sahod, saka madali lang. Ayaw naman namin yung bilad sa arawan. Parang dapat siguro sa opisina kayo mag-apply. Patawa ka naman, Dani. Alam mo namang pareho kami hindi nakatungtong ng kolehiyo ni Dadoy tapos sa opisina mo pa kami gustong mag-apply. Yun na nga Tapos may gana pa kayong mamili ng trabaho. Okay lang sana kung hindi kayo nakaasa sa amin Pabigat na ba kami ni Dadoy sa inyo? Nagtanong pa talaga. Matagal na ate. Kami na lang nga ang nahihiya
Imbes na makatipid sana ako dahil dalawa na lang kami ni Itay dito sa bahay, parang mas lalong lumaki ang gastusin ko eh. Oh, pasensya ka na, Danny, ha? Akala kasi namin bukal sa loob ninyong pagtulong sa amin eh. Ate Christy, hindi ako nanunumbat ha, pero sana naman makaramdam kayo ng asawa mo. Sobra ng abala ninyo sa amin. Huwag ka mag-alala. Kahit masakit pang katawan ni Dadoy, sasabihan ko siya maghanap na bukas ng trabaho. Pasensya ka na ulit ha. Salamat dito sa bigay mo. Sige, uuwi na ako. Paawa pang bruha. Kainis! Ako patuloy ang nakukonsensya sa mga sinabi ko. Sa kubo, pabalik-balik naman ang lakad ni Kuya Dadoy. Bakas na sa kanya ang pagkainip sa paghihintay sa asawa. Nang bumukas ang pinto ng kubo, tsaka lang umaliwala sa mukha niya. Oh, bakit ngayon ka lang? Mabuti, may dala ka. Ikaw na lang nga magsaing. Tinatamad ako magluto. Bakit ganyan ang mukha mo? Sino nagbigay nito sa'yo? Si Danica. Oh, Hinintay ko na siya kesa naman magpabalik-balik ako. Wala pala si Uncle Felix at bukas pa uuwi. bakit naiinis ka? Di ko kasi nagustuhan yung mga sinabi ni Danica eh. Kung magsalita siya para naman kaming hindi magkamag-anak. Ano ba mga sinabi niya? Lahat naman ng mga pinag-usapan namin sinabi ni Ate Christy sa asawa niya. Nag-iba naman ang timpla ng mukha nito at halata na hindi niya nagustuhan. Pagkatapos tahimik na lang na nagluto ang lalaki. Akala ko ba gutom ka? Bakit hindi ka kumakain? Ano ba naman ang gaganahan kumain pagkatapos kung marinig ang mga sinabi mo? Naiinis din naman ako. Tama talagang pakiramdam ko sa pinsan kong yun na may pagkamaldita siya. Hindi lang yun. Napakadamot pa niya. Hindi lang naman siyang bumibili ng pagkain sa bahay nila. Para wala na siya masabi, maghanap ka na ng trabaho. Alam mong masakit pa ang katawan ko, pinipilit mo ako magtrabaho. Kung gusto mo, ikaw na lang. Maghahanap din ako ng trabaho. Para naman hindi masabi ng Danica na yun na batugan tayo. Teka nga, Oy, saan ka pupunta? Gabi na, lalabas ka pa? tuturuan ko lang ng leksyon ng pinsan mo. Uy, anong gagawin mo? Hintay mo na lang ako dito. Babalik din ako agad. Hindi na ako naghapunan dahil nagmerienda naman ako sa trabaho. Birthday kasi ng kasamahan ko at nanlibre siya sa amin. Nakahiga na ako at nagpapaantok na lang nang magulat ako sa malakas na bumagsak sa bubungan namin. Nasundan pa yun ng sunod-sunod na pagbagsak na mabigat na bagay. Naisip ko na merong bumabato sa bubong namin. Si Brownie naman walang tigil sa pagtahol. Hindi naman ako makakilos sa kinalalagyan ko dahil sa takot. Ilang sandali pa tumigil na rin ang pamamato. Anong ginawa mo sa labas? Anong ingay narinig ko? Kapag nagsalita pa ng hindi maganda ang pinsan mo, hindi lang bubungan nilang babatuin ko. Sira ka ba? Baka mamaya ay may nakakita sa'yo. Siniguro ko naman na walang tao sa paligid bago ko yung ginawa. Sigurado magsusumbong yun kay Uncle Felix. Kahit naman magsumbong siya di naman niya alam na ako gumawa nun. Sigurado ako, takot na takot siya ngayon. Dapat lang matakot siya dahil hindi niya alam kung ano ang kaya kong gawin. Dapat pati yung alaga niyang aso binato mo na rin. Ganun nga sana ang gagawin ko pero hindi ko nakita sa labas. Nasa loob yun ng bahay. Mabuti pa ang aso na yon, pinapapasok nila. Oo nga Samantalang tayo, hindi man lang mayaya na sa kanila na tumira. Sa sama ng ugali ng pinsan mo, malabo ang iniisip mo. Nakaganti na rin tayo sa kanya. Makakatulog tayo ng mahimbing samantalang siya, siguradong nanginginig pa rin sa takot at hindi makatulog. Magdamag akong walang tulog. Iniisip ko rin kung pupunta pa ako sa barangay para i-report ang nangyari. Mabuti na lang din day off ko kinabukasan. Pagdating ni Itay, saradong-sarado pa rin ang bahay namin. Muling nanumbalik sa akin ng takot habang ikinikwento ko sa kanya ang nangyari. Ngayon lang nangyari ito Sino kayang posibleng gumawa nito? Yun nga po ang ipinagtataka ko
na taon pang wala kayo, Tay. Salamat pa rin at walang masamang nangyari sa'yo. Alam ko naman po na poprotektahan ako ni Brownie. Labas muna ako para magtanong-tanong sa mga kapitbahay natin kung may kakaiba silang napansin kagabi. O sige po, Tay. Mag-aayos na rin ako dito sa bahay. Kahit masakit ang ulo ko, naglinis na rin ako ng bahay at saka lumabas kasama ni Brownie. Tinitingnan ko ang bubong nang mapansin ko na nakatayo sa di kalayuan si Kuya Dadoy. Ewan ko, bigla na lang akong kinabahan. Maya-maya pumasok na rin ako sa bahay. Dumating na rin si Itay. May ilang kapitbahay pala natin ang nakarinig at lumabas ng bahay. Sabi ni Manny, may nakita daw siyang anino na papuntang likod nitong bahay eh. Hindi naman daw niya mamukhaan dahil madilim. Sigurado daw na yun ang namato sa bubungan natin. Wala naman pong daanan sa likod ng bahay natin, Tay eh. Yung kubo lang na mag-asawang nandun. Malabo naman na sila ang mamato sa bubungan natin. Kung narinig ng mga kapitbahay natin, bakit parang wala man lang silang reaksyon? Hindi man lang nila ako pinuntahan kagabi. Sige. Tatanungin ko sila mamaya. Alam mo, Tay, duda ako sa mag-asawang yun eh. Huwag mong sabihin na sila ang pinaghihinalaan mo. Walang dahilan para gawin nila yon. Meron po. Pinagsabihan ko po kasi si Ate Christy. Nadatnan ko po kasi siya na naghihintay sa akin para humingi ng bigas at ulam. Sorry, Tay. Hindi ko na po kasi napigilan ang sarili ko eh. Hindi pa rin sapat na dahilan yan para sila ang pagbintangan natin. Marami naman kasing loko-loko sa lugar natin eh. Baka napagdiskitahan lang bahay natin. Basta ako, Tay. Wala na akong tiwala sa kanila. Siguro pagkatapos ng mga sinabi mo, aalis na sila. Ay, kumusta na nga po pala ang naging lakad nyo? Nakausap ko yung isa sa mga kapatid ni Christy. Hindi maganda ang mga sinabi nila eh. Hindi daw nila pwedeng kupkupin ng kapatid nila dahil magiging pabigat lang sa pamilya nila. Ganun na talaga sila simula pa lang. Parang lumalabas na tayo ang biktima nila eh. Kung gusto daw nating paalisin ng mag-asawa, gawin na lang daw natin. Yun daw kasi ang mabuti nating gawin eh. Akala naman nila ganun lang kadali na magpaalis. Bibigyan ko na lang sila ng ultimatum. Tay, darating ang araw na yon na ang gagawin natin kahit tayo pang lumabas na masama. Sige, dito ka na muna. Pupuntahan ko na lang sila. Tapos na rin naman ang ginagawa ko kaya nagpahinga na lang muna ako. Nakakaramdam na rin ako ng antok dahil sa kakulangan ng tulog. Uncle! Dumating na po pala kayo! Ay, may kailangan po ba kayo? Narinig niyo ba kagabi yung pagbato sa bubungan ng bahay namin? Opo. Kumakain po kami nun eh. Hindi niyo man lang pinuntahan yung anak ko at kinumusta ang lagay niya? Natakot din po kasi kami kaya hindi po kami lumabas. Ang laki ng katawan ng asawa mo napakaduwag. Hindi naman po sa duwag ako. Iniisip ko din po ang kaligtasan namin mag-asawa. Tsaka po, nakakasama ng loob yung anak nyo. Ay, bakit? Bakit naman sumama ang loob niyo sa kay Danica? Ayaw na po sana namin tong sabihin sa inyo dahil baka magkasamaan kayo ng loob ng anak ninyo. Sinumbatan niya po kami dahil sa mga ibinibigay ninyo sa amin. Kulang na lang po tawagin kami mga palamu ninyo. Para namang di niya kadugo si Christy. Kaya hindi nyo kami masisisi na hindi namin siya pinuntahan kagabi. Yung bang ikinasasama ng loob niyo? Aba, totoo naman ang sinasabi ng anak ko Huh? Uncle naman! Mahigit 2 taon na namin kayong kinupkop pero hanggang ngayon, nakaasa pa rin kayo sa amin. Pagod na ang anak ko na gumastos sa mga tulad niyong batugan. Tapos ngayon nasabihan ka lang ni Christy. Kayo pa ang galit. Masakit talagang marinig ang katotohanan. Kumikilos naman po kami. Sadyang wala lang po kaming makitang trabaho. Paano? Namimili kayo ng trabaho? Akala nyo mga kung sino kayong matataas at ayaw mahirapan Lalo na yung asawa mo. Hindi naman po sa ganun. Mahirap naman po talagang trabahong napupunta sa kanya Nag-usap na po kami na kahit masama pang pakiramdam niya, humalap na siya ng trabaho. Abay dapat lang! Dahil mula ngayon, wala na kayong maasahan sa amin! Uncle,
nagkamali po ba kami na kayong nilapitan namin? Hindi kayo nagkamali. Kami ang may pagkakamali nang tulungan namin kayo. Kung nalaman namin kagad na ganyan pala ang mga ugali nyo, kahit patuloy sa kubo, hindi ko iaalok sa inyo. Ang baba naman po pala ng tingin ninyo sa amin. Dahil po ba, pobre lang kami? Hindi mo ba naririnig ang sinabi ko? Mga ugali nyo ang problema. Huwag na kayo magkailapa ha. Nakausap ko ang ate Mayet mo. Marami siyang sinabi tungkol sa iyo. Si Ate Mayet? Oo. Galit po yun sa amin, kaya puro hindi magagandang sasabihin nun. Maliban sa paghahanap ng trabaho, maghanap na rin kayo ng matitirhan nyo. Uncle, naghahanap naman po kami eh. Nabanggit na po ni Danica na ibebenta na ninyo tong bahay at lupa. Alam mo, ayos lang sana kahit ganyan ang ugali nyo eh. Pero yung marinig na wala kayong pakialam sa anak ko, nakakadismaya kayong mag-asawa. Uncle! Sandali lang Kaya po! mo na lang siya. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon na magpaliwanag pa sa kanya. Anong gagawin natin? Galit na rin si Uncle Felix sa atin, oh. Kung ano-ano sigurong sinumbong ni Danica sa tatay niya. Maldita talaga ang babaeng yun. Kala mo kung sinong maganda, ang itim naman. May araw din sa akin yung pinsan mo. Huwag ka nang gumawa ng ikapapahamak mo. Baka malaman pa ni Uncle, mapabilis ang pagpapaalis sa atin dito. Nananahimik kasi tayo dito. Pagsasalitaan niya tayo ng hindi maganda? Ano bang akala niya sa atin? Walang damdamin? May balik din sa kanya ang mga ginagawa niya sa atin. Mula nang kausapin ni Itay ang mag-asawa, 1 linggo na rin hindi sila pumupunta sa bahay namin. Hindi rin namin alam kung may trabaho na ba sila. Nang sumunod na araw, hindi muna ako pumasok sa trabaho dahil sa parating na bagyo. Nakataas din kasi ang signal ng bagyo sa lugar namin ng mga panahon na yon. Inaasahan ng maliban sa malakas na ulan, malakas din ang hangin. Mabuti naman po at nakapag-imbak na tayo ng pagkain. Oo nga eh. Mabutit nakapag-abiso na kaagad ng maaga. Lahat nakapaganda na. Ay, takot na naman tong si Brownie. Nakakatawa yung aso na yan, no? Macho nga ang katawan. Takot naman sa ulan. Kahit nakakatakot ang itsura, napakabait at malambing naman po, diba? Pero, alam mo, pinagtataka ko lang ha. Laging tinatahulan yung mag-asawa eh. Kahit kilala naman sila. Alam niyo, Tay, nararamdaman po kasi ng hayop ko sino ang mababait na tao. Siguro nga. Mamayang gabi nga pala. Magluto ka ng nilagang baka ha. Masarap ang humigop ng sabaw sa ganitong panahon eh. Yun nga po ang naisip ko na lutuin ngayon, Tay eh. Naunahan niyo lang ako. Teka. Kumusta na kaya yung mag-asawa? Wala naman silang alam kung hindi magkulong sa kubo imbes na dumiskarte kung paano sila mabubuhay. Sana naman inayos ni Dado yung bubungan nila at yung mga poste. Baka mamaya tangayin ng hangin. Kita nyo, sira-sira na yung dingding. Di man lang nila ayusin. Ngayon pa kaya, wag lang silang pupunta dito gaya nung may bagyo para gawing evacuation tong bahay natin. Sa tingin ko naman hindi na sila magkakalakas loob na pumunta dito. Sana nga po, Tay. Yan na. Lumalakas na ang ulan at hangin, no? Sana naman wala masyadong mapinsala sa lahat ng daraanan ng bagyo. Oo nga po Ay, Tay, magluluto na nga ako ng maaga ngayon. Sige, mabuti pa nga. Ihanda ko na rin pala yung mga ilawan natin at baka maagang mawalan ng kuryente. Wag po kayong mag-alala, Tay. May binili po ako sa online na solar. Talaga? Kung sakali po na mawala ng kuryente, para pa rin tayo may ilaw, di ba? Mabuti na isipan mong bumili nun. Mabuti na rin po na lagi tayong handa sa mga ganitong panahon. Habang inihahanda ko ang lulutuin, may kumatok sa pintuan. Nagkatinginan pa kami mag-ama bago lumapit si Itay sa pinto para buksan yun. Ang mag-asawang dumating dala ang ilan nilang gamit. Uncle, pwede po bang dumito muna kami? Nakakatakot po yung hangin eh. Baka po tangayin kami. Bakit?
Hindi ba kayo naganda man lang? Ano po bang paghahanda ang sinasabi niyo? Alam niyong may paparating na bagyo. Hindi niyo man lang ba inayos yung bubungan at pose ng tinitirhan niyo para hindi tangayin ng hangin? Uncle, wala na po kaming oras para magawa yan. Oo nga po, Uncle. Ano ba mga ginagawa niyo? Wala naman yata. Wala rin po kasi kaming magagamit kahit tali. Palilipasin lang po namin ng bagyo. Aalis din naman po kami. Ay nako, ano pa nga ba magagawa ko? Nandito na kayo eh. Salamat po, Uncle. Akala namin, galit pa rin kayo sa amin eh. Hindi pa rin nagbabago ang pasya ko kahit ilang bagyo pa ang dumating. Narinig siguro ng alaga naming aso ang mga boses kaya lumabas ito sa pinagtataguan niya. Tinahulan nito ang mag-asawa at galit na nakatingin. Biglang nagmura si Kuya Dadoy at nagtago naman si Ate Christy sa likod ng asawa niya. Sinaway ko naman si Brownie at ikinulong muna sa kwarto ko. Uncle, hindi po ba pwedeng sa labas na lang po yung aso niyo? Nakakatakot kasi, parang lalapain po kami. Oo nga po. Dapat naman talaga sa labas lang ang aso eh. Sanay si Brownie na kapag nandito kami sa bahay, nandito rin siya sa loob. Tsaka may bagyo at hindi namin siya hahayaan sa labas. Paano po kung biglahan niya kaming atakihin? Hindi ba sa nangangagat ang aso namin? Hayop pa rin po yun. Hindi natin hawak ang utak niya. Kakadisgrasya ang aso niyo eh. Kung puro kayo reklamo sa mismong pamamahay namin, mabuti pang bumalik na kayo sa kubo ninyo. Mas kinakampihan mo pa ang aso mo kaysa sa amin ah. Dapat lang dahil mas may pakinabang ang aso ko kaysa sa inyo. Ano sinabi mo? Sama talaga ng ugali mong babae ka. Hindi ka na yata marunong kumalang, Dadoy. Nakalimutan mo na bang nandito ako? Yung anak niyo naman po kasi. Bakit po ganyan ang ugali? Alam niyo, mabuti pa. Bumalik na lang kayo sa kubo ninyo. Uncle naman, maawa naman kayo sa amin. Sigurado lang kasi na magkakagulo tayo dito kung patutuloyin ko kayo eh. Pakiusap naman po, oh. Kahit hanggang bukas lang. Naririnig niyo naman po ang lakas ng hangin sa labas. Baka paglabas namin, tangayin na kami. Pagpasensyaan niyo na sana ako sa mga nasabi ko. Tay, sige na, pagbigyan nyo na. Pero huling tulong na natin to sa kanila. Sige, doon muna kayo sa bakanting kwarto na malapit sa kusina. Maraming salamat po, Uncle. Alam naman po namin na hindi niyo kami matitiis. Huwag lang kayo sa akin magpasalamat, pati sa anak ko. Salamat sa'yo, Danny. Sige na, pumasok na muna kayo sa magiging kwarto ninyo. Lilinisin ko pa kasi ang sahig na nadumihan eh. Nang wala na ang dalawa, tsaka ako naman kinuha ang map at nilinis ang sahig. Tsaka ako naman binalikan ang lulutuin ko. Mula sa kinaroroonan ko, kita ko ang kwarto na dating bodega kung nasa ng mag-asawa. Ayoko sanang nasa bahay sila. Kaya lang hindi ko naman maatim na may bagyo. Nagtitiis sila sa tinitirhan nila. O tignan mo, meron naman palang sobrang kwarto dito. Nagtitiis pa tayo sa kubo sa likod. Sa pagkakaalam ko, dati yata itong bodega. Ayoko nang bumalik sa kubo. Dito na lang tayo. Kakausapin ko si Uncle Felix kung Dapat. pwede tayo dito. Kahit akuin ko na lang ang mga gawain dito sa bahay nila. Swerte nila kapag nagkataon. Nakalibre na sila ng kasambahay. Tingin ko naman, papayag si Uncle. Sa wakas, nakatikim din ng malambot na kutsyon. Pwede mo ba akong mikuha ng kape? Teka lang, aayusin ko lang muna itong mga gamit natin. Masarap ang tulog natin ito mamaya. Hindi tayo mag-aalala na matanggal ang bubong. Kung dito tayo titira, hindi na natin problema ang pagkain araw-araw. Lagi naman puno ang ref nila dito sa bahay eh. Galingan mong pagkumbinsi sa uncle mo para hindi na tayo aalis dito. Oo, akong bahala. Sige na, kuha mo muna ako ng kape. Kanina pa ako giniginaw eh. Naghihiwa ako ng mga gulay na gagamitin ko nang lumabas sa kwarto si Ate Christy at lumapit sa akin. Mukhang masarap ang lulutuin mo ulam ah. Maglalaga ako ng baka, request ni Itay.
Sigurado mapaparami ang kain namin. Ang tagal na rin nung huli kaming makakain ng nilagang baka. Bakit ka nga pala lumabas? May kailangan ka ba? Ipagditimpla ko lang sana ng kape si Dadoy. Kanina pa kasi siya giniginaw eh. May mainit bang tubig? Meron naman. Ititimpla ko na siya ha. Alam mo, ang laki pala talaga ng bahay nito, no? Tapos dadalawa lang kayo. Kaya nga ibebenta na namin eh. May nahanap na ba kayong buyer? Wala pa, pero marami nang tumitingin dito. Sana naman hindi agad mabenta. Ano? Anong sinabi mo? Ha? Ang sabi ko, sayang kung ibebenta ninyo. Ang sabi mo nga, ang laki para sa 2 tao eh. E di lalo na kapag si tatay na lang ang nandito. Pwede naman namin siyang samahan eh. Ate, manhid ka na ba talaga ha? Kung sarili mo ang mga kapatid, sinusuka ka na. Kami pa kaya? Huwag mo naman sanang masamain ang sinasabi ko. Gusto lang namin makabawi sa tatay mo sa pagtulong niya sa amin. Sa palagay mo, ang samahan siya dito sa bahay, ikagagaan ang buhay niya? Baka mapadali lang ang buhay niya nang dahil sa inyo. Kahit kailan hindi ko ipagkakatiwala si Itay sa inyong mag-asawa. Hindi na kung ayaw mo. Hindi mo kailangan magalit. Siguraduhin niyo lang bukas na babalik na kayo sa kubo sa likod. Huwag niyo nang hintayin na sabihan pa kayo. Paano kung malakas pa rin ang ulan at hangin? Sigurado ako na maganda na ang panahon bukas. Sige, maiwan na kita. Dadalhin ko pa kasi tong kape kay Dadoy. Napapailing na lang ako habang sinusundan ng tingin ng pinsan ko. Manhid na nga yata siya. Parang hindi pumapasok sa utak niya ang mga sinasabi ko. Nakipagkwentuhan pa kasi ako sa pinsan ko. Oh, ano na naman ang sinabi ni Danica? Ayaw talaga niyang nandito tayo. Pinapaalis na nga niya tayo bukas eh. May sira pala siya. Paano kung may bagyo pa? Sigurado daw siya na maganda na ang panahon bukas. Di lang madamot ang pinsan mo. May pagka-matapobre rin. Hindi naman siya mayaman. Hayaan mo na lang. Hindi naman siya magdedesisyon sa pananatili natin dito. Siya nga pala. Masarap ang ulam na niluluto ni Danica. Anong ulam naman? Nilagang baka. Uy, masarap nga. Mapaparami ang kain ko. Kaya nga eh. Ang tagal na rin nating hindi nakakapag-ulam ng karne ha. Tama. Tapos nilagang baka pa. Nung kakain na kami, lalong lumakas ang ulan. Bumalik na rin si Itay na galing sa likod para tingnan ng kubo. Siya na lang ang gumawa ng paraan para hindi masira ng bagyo ang kubo. Si tatay na rin ang tumawag sa mag-asawa. Nakaupo na kami sa hapag nang lumabas sila. Paupo na sana sila nang matigilan si Kuya Dadoy. Bakit po kailangan nandito pa ang aso? Di ba siya pwedeng ilabas habang kumakain tayo? Ano bang problema mo sa aso ko ha? Hindi lang kasi ako sanay na kumakain na may aso sa paligid. Hindi naman siya nakaupo sa upuan ah. Nasa sahig naman siya. Danny, tama ang asawa ko. Yung amoy kasi sumasama ang pakiramdam ko at nakakawalang ganang kumain. Tama ka. Kahit masarap ang ulam, nakakawalang gana na kumain na kasabay kayo. Danny ka! Hoy, bumalik ka nga dito! Hindi ka naman namin pinapaalis Problema niya. Sinasabihan lang naman siya. Oo nga, Uncle. Huwag niyo sanang mamasamain ha. Mabuti pa kumain na lang tayo. Sa lahat ng ayoko yung nagtatalo sa harapan ng pagkain Oo naman, Uncle. Alam naman po namin yun eh. Si Danica naman kasi, napaka-sensitive. Totoo naman ang sinasabi namin. Noon pa naman kasi lagi nang nandito yung alaga namin. Lagi siyang nakadikit sa amin kahit saan kami naroroon. Hindi po kasi kami sanay na may aso sa loob ng bahay. Dapat, bantay lang sila sa labas. Hindi nga ganun ang turing namin kay Brownie. Sino man dapat na mag-adjust, ha? Ay, naku. Baka lumamig na po yung sabaw. Kumain na lang po tayo. Nais ko na nga pala yung kubo. Nagpatulong ako sa kapitbahay namin. Ha? Hindi na yung basta masisira ng malakas na hangin. Pwede na kayong bumalik kahit na anong oras. Uncle, baka naman pwedeng bukas na lang po. O di kaya kapag wala na yung bagyo. Oo nga. Nakakatakot pa rin po kasi lalo na yung hangin.
Ayoko lang kasi na nagkakagulo kayo ng anak ko. Bahay niya ito, pero hindi siya makakilos ng maayos. Wala naman po kaming ginagawang masama. Anak nyo nga pong maraming sinasabi sa amin eh. Totoo naman ang sinasabi ng anak ko eh. Masakit bang tanggapin? Sige po, kami na lang po magpapakumbaba. Pasensya na kung gulo ang dala namin sa inyo. Hindi lang kayo sa amin nagdala ng gulo. Kahit sa iba nating kamag-anak. Huwag po kayo maniwala sa kanila. Sinisiraan lang po nila kami. Totoo po yun, Uncle. Puro paninira lang po ang sinasabi nila. Ano bang akala nyo sa akin, ha? Tanga? Hindi nakikita ang mga pinaggagawa nyo? Akala ko po ba ayaw ninyong nagtatalo sa harap ng pagkain? Tumigil ka! Pakinggan nyo muna ako, ha? Bago kayo sumabat. Kapag maganda na ang panahon, humanap na kayo ng matitirhan nyo. Ha? Hindi ko na kayo gustong manatili sa poder namin. Uncle, wala pa po kaming trabaho. Paano po kami kapag pinalayas ninyo? Napakatagal na ng 2 taon na ibinigay ko sa inyo para makahanap ng permanenteng trabaho at matitirhan. Umaasa na lang kasi kayo sa akin eh. Wala rin po pala kayong pinagkaiba sa mga kamag-anak na nagpalaya sa amin. Wala na akong pakialam kung yan ang tingin nyo sa akin. Buo na ang pasya ko. Pero Uncle... Nawalan na rin ako ng ganong kumain. Teka lang naman po. Ay, nako! Uncle! Ay, hindi ganito ang iniisip ko na mangyari. Kumain na nga lang tayo. Hayaan mo silang mag-ama kung ayaw kumain. May gana ka pa talagang kumain pagkatapos ng nangyari. Kung gusto mo, magpa-apekto ako. Pinapalayas na tayo ni Uncle Felix. Saan tayo pupunta? Wala na akong kakilala na pwedeng lapitan. Kung ayaw nilang makasama tayo sa bahay na to, edi sa kubo na lang tayo sa likod. Hindi mo nga naiintindihan ang sinabi ng uncle. Naiintindihan ko. Kaya lang nga kapag umalis tayo, wala naman tayong mapupuntahan. Ibig mong sabihin, kahit palayasin, magmamatigas tayo? Ganun na nga. Wala namang magagawa mag-amang yan eh. Habang nandito tayo sa bahay nila, kainin na rin natin ang lahat ng pwedeng kainin. Alam mo, tama ka. Di ba? Bakit ba tayo mamomroblema? Ay, bahala sila. Basta gawin lang natin kung ano ang magpapasaya sa atin. Magdamag bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin. Nawalan din ng kuryente at hanggang kinabukasan masama pa rin ang panahon. Kahit tinatamad, pinilit ko na bumangon para makapaghanda ng almusal namin. Binuksan ko na ang pinto ng kwarto ko para makalabas si Brownie. Lintik ang aso ka? Kakatayin kita eh! Ang kapal naman ang mukha mo para sabihin yan sa alaga ko? Gagawin ko talaga to kapag hindi mo inilabas ang aso mo. Baka nakakalimutan mo, bahay namin to! Ano ngayon? Di naman namin inaangkin. Oh, anong nangyayari dito? Ito kasi si Danica eh. Ayaw ilabas ang aso niya. Nakakadiri naman. Aso nasa loob ng bahay. Kayo ang nakakadire! Yung mga ugali ninyo! Ikaw naman kasi, Danica. Bakit ba ayaw mo pang itinatama ka? Pwede ba, Ate Christy? Manahimik ka na rin? Akala mo ata hindi pa namin alam ang mga ginagawa mo eh. Nakausap na namin si Chang Clement at mga anak niya. Mga sinungaling kayo! Pagkatapos ng mga kabutihan nila sa inyo, puro paninira pang igaganti ninyo? Kung sila ang paniniwalaan mo, bahala ka. Mabuti pa, umalis na lang kayo dito. Ang sakit ninyo sa ulo! Mas gusto mo pa mag-alaga ng aso kaysa kupkupin kami mga pinsan mo? Kung katayin ko tong aso mo. Subukan mo lang talaga at may kalalagyan ka sa akin. Ganun ha? Kababae mong taon tapang mo? Kaya mo ba ako ha? Subukan mo saktan ng anak ko! Nasisiguro ko na hindi na kayo makakalabas ng buhay sa bahay na ito! Uncle, bumalik na agad kayo? Mali po kayo nang iniisip. Hindi ko naman sasaktan si Danica eh. Ang kakapal talaga ng mga mukha ninyo! Dito ba mismo sa loob ng bahay ko kayo gusto magsiga-sigaan? Lumayas kayo ngayon din! May bagyo pa po. Wala akong pakialam! Lumayas kayo! Ayaw ko nang makikita ang pagmumukha nyo! Maawa na po kayo. Hindi na po kami uulit. Huwag na lang po kami paalisin. Walang utang na loob!
Kayo na nga ang pinatutuloy. Ganyan pa niyo tratuhin ang anak ko? Baka nakakalimutan niyo. Siya ang nagpapalamon sa inyo kapag wala kayong makain. Danica, maawa ka naman sa amin, Oo. Wala naman kami masamang intention sa sinasabi namin, Nagmamalasakit lang kami. Hindi ko pinapatawad ang mga taong malulupit sa hayop. Nasabi lang ni Dadoy dahil sa galit. Pero hindi naman niya yung tototohanin, Kung ako sa inyo, umalis na lang kayo para hindi na tayo magkagulo dito sa bahay. Lahat gagawin namin. Huwag niyo lang kaming paalisin. Bumalik na lang ako sa kwarto ko. Ayoko na kasing pakinggan ang iba pang sasabihin nila. Naririnig ko pang nagmamakaawa ang pinsan ko pero matigas na si Itay na paalisin sila. Hindi na rin sila pwedeng tumigil sa kubo. Dahil kinandado na yun ni Itay nung ayusin niya kasama ng kapitbahay namin. Tay, umalis na po ba sila? Oo. Hindi ko hahayaan na tratuhin ka nila ng gano'n sa sarili nating pamamahay. Grabe. Ngayon lang ako nakatagpo ng mga katulad nila. Tama nga yung mga anak ni Chang Clemen. Wala silang katulad pagdating sa kakapalan ng muka. Hindi na naman natin sila makikita Matatahimik na rin tayo sa wakas. Kung marunong lang sila sanang makisama, hindi sana sila mapapalaya sa gitna ng masamang panahon. Mahigit 2 taon na rin naman natin silang kinupkop Nasa sa kanila na yon kung tayo pa rin ang lalabas na masama. 3 araw din na masama ang panahon. Nang sumikat na ang araw, napahinga na lang ako ng malalim. Nang makita ko ang kalat na kailangan linisin sa labas ng bahay namin. Kinuha ko na lang ang walis at daspan sa likod nang mapansin ko na may tao sa kubo. Nung pumunta ako doon, nadatnan ko ang mag-asawa. Mukhang hindi rin maganda ang lagay ni Ate Christy. Bumalik ako sa bahay para tawagin si Itay at sabihin ang sitwasyon sa kubo. Tay, kumusta na po si Ate Christy? Hindi na ganun kataas ang lagnat niya. Mabuti naman. Paano nga pala sila nakapasok sa kubo? Sa likuran sila dumaan. Malamang sinira nila yung pinto. Ibig bang sabihin yan, Tay? Sa kubo na naman sila titira? Ganun na nga. Pati daw si Dadoy Hindi maganda ang pakiramdam. Wala tayong magagawa kundi ang pakainin muna uli sila. Naku, parang hindi na yata tayo makakalaya sa kanila. Huwag mo nang isipin yan. Malinaw naman ang sinabi ko sa kanila Inulit-ulit ko yung kanina. Ay, sana gumaling na sila para makaalis na sila sa buhay natin, no? Kaya mo anak, matatapos din ang problema natin. Pakiramdam ko po kasi tumatanda ako sa konsumisyon sa kanila. Napapansin ko nga na lagi ka na lang nakakunot ang noo Tatanda ka talaga niyan. Mabuti nga, makakabalik na ako sa trabaho. Hindi ko na makikita ang mag-asawa na yun. Wala naman dapat sisihin kundi ako Pinayagan ko kasi silang tumira dito nang hindi muna nagtatanong. Kapag po nagmatigas pa sila, humingi na tayo ng tulong kay Kapitan. Yun talaga ang gagawin ko. Yung mga pagkain na lang po dyan ang ibigay nyo. Hindi ko pa kasi alam kung kailan ako makakapamili. Ay siya nga po pala, Tay. Pakibantayan nyo si Brownie Baka kasi kung anong gawin ni Kuya Dadoy. Sinabihan ko na rin siya tungkol sa bagay na yan. Hindi niya magugustuhan ang gagawin ko oras na may gawin siya sa alaga natin. Mula nang pagbantaan niyang kakatayan niya si Brownie, hindi na ako mapalagay tapos malalaman ko pa na nandyan lang sila. Huwag kang mag-alala anak. Lagi naman ako nandito sa bahay. Wala siyang magagawa sa alaga natin. Basta, Tay, mapapanatag lang ako kung wala na sila dito sa atin. Halos 1 linggo na kami ang bumibili ng pagkain at iba pang kailangan ng mag-asawa. Hindi pa rin kasi sila lumalabas ng kubo. Sabi, masama pa rin ang pakiramdam nilang dalawa. Pero duda naman ako kaya isang hapon, pinuntahan ko sila. Nadatnan ko pang umiinom ng alak si Kuya Dadoy. Si Ate Christy naman hindi malaman ang gagawin. Ay, ganyan palang may sakit? Painom-inom na lang? Masama pa talaga ang pakiramdam ni Dadoy. Kaya siya umiinom para pangtanggal din ng lamig sa katawan. Oo nga, Danica. Huwag mo naman kaming pag-isipan na masama.
Alam nyo, masama na ang tingin ko sa inyo at hindi na yun magbabago. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Basta ka nalang sumusulpot. Kubo namin to, kaya pupunta ako kahit anong oras ko gusto. May kailangan ka ba sa amin? Gusto ko lang kumpirmahin ang kutob ko. Tama nga talaga ako. Wala na kayong sakit. Siguro naman pwede na kayong umalis, di ba? Nakikiusap naman ako sa'yo. Hayaan mo na kami dito. Pangako, hindi na namin gagawin ang ayaw nyo. Ang ayaw namin ni Itay, yung ayaw niyong magbanat ng buto at inasa niyo na lang sa amin ang mga pangangailangan ninyo. Naghahanap naman kami ng trabaho. Hindi naman kami mamimili eh. Hindi na ako naniniwala sa inyo. Ipaparating ko to kay Itay para makahingi siya ng tulong kung paano kayo mapapaalis dito. Sandali, Danny! Maawa ka naman! Hayaan mo siya. Wala naman na tayong magagawa eh. Tingnan mo nangyari. Sinabihan na kita na huwag ka nang uminom. Mukha akong sisihin. Sinong sisisihin ko? Di yung mag-ama. Hindi ka ba napapagod sa sitwasyon natin? Napapagod na rin. Ano magagawa natin kung puro kamalasan lang ang nangyayari sa atin? Tama nga siguro si Danica sa mga sinasabi niya. Teka. Huwag mo sabihin na kinakampihan mo ang babaeng yon. Hindi naman. Kaya lang, naiisip ko lang yung mga sinabi niya. Kalimutan mo na ang mga sinabi niya. Di naman yung makakatulong sa atin eh. Bigla lang itong pumasok sa isip ko. Paano kung ito na ang panahon para magbago tayo? Ano ba yung sinasabi mo? Kung magsalita ka parang sama natin tao ah. Hanggang kailan ka ba magbubulag-bulagan, ha? Tayo ang problema, kaya lagi tayong napapaalis sa lahat ng tinirahan natin. Ano bang problema mo ha? Bakit ka sa akin nagagalit? Nagsasawa na kasi ako sa buhay na meron tayo. Gusto ko naman magkaroon ng sariling bahay. Ayoko na nakikitira lang sa kung kani-kanino ka mag-anak. Pwede ba? Tigilan mo ako sa kadramahan mo? Hindi ako nagdadrama lang. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ko. Nang bumalik ako sa bahay, nandun na si Itay. Sinabi ko naman sa kanya ang mga nasaksihan ko sa kubo. Napapailing na lang siya. At hindi nagtagal nagpaalam na pupunta muna sa kubo. Nadatnan niya na may kung anong ginagawa si Ate Christy. At si Kuya Dadoy naman nakahiga sa papag. Hoy! Dadoy! Bumangon ka nga dyan! Alam ko na wala kang sakit, ha? Dadoy, lumangon ka na muna. Harapin mo si Uncle. Ano po bang kailangan nyo? Di ba sinabi ko na, kapag magaling na kayo, umalis na kayo sa kubo na ito? Wala po kami mapupuntahan. Ay wala akong pakialam! Sobra na ang abalang ginagawa niyo sa amin. Hindi ko na kayang ugali ninyo! Bakit po ba napakadamot nyo? Wala naman nakatira sa kubo na to ah. Hindi lang naman ang pagtira niyo dito ang problema eh. Kundi ang mga ginagawa ninyo. Mga abusado na kayo! Uncle, bigyan niyo lang po kami ng ilang araw. Maghahanap na po kami ng malilipatan. Ilang beses ko na yung narinig sa inyo. Hanggang ngayon, nandito pa rin kayo? Totoo na po ito, Uncle. Maghahanap na po talaga kami ng bahay. Ay hindi na ako naniniwala sa inyo, no? Alam ko naman po na nasira na namin ang tiwala ninyo eh. Pero sana kahit sa huling beses na... Hindi na! Ayoko na kayo makita. Hindi na rin komportable ang anak ko sa inyo. Kaya maghakot na kayo ng gamit nyo at umalis na kayo! Wala pa nga po kami malilipatan. Bakit hindi kayo makaintindi? Uy! Ako pa ngayon ang hindi makaintindi? Ha? Kayo na nga itong pinagmamalasakitan? Kami pa ngayon ang lumalabas na masama? Ano pa nga ba? Tama bang paalisin mo kami kahit wala pang trabaho at bahay na matutuluyan? Uy, hindi ko na problema yon. Ang dami nyo ng sinayang na oportunidad. Pagbalik ko dapat wala na kayo dito! Uy! Migil ka nga dyan. Gumiyak! Ano na gagawin natin? Ni kadating na awa sa atin, wala na si Uncle Felix. Kasalanan to ni Danica eh. Okay naman nung hindi pa siya nakikialam. Huwag na tayo mag-aksaya na oras. Maghanap na tayo ngayon. Saan nga tayo maghahanap?
Kung kinakailangan na magbahay-bahay ako at magtatanong kung sinong naghahanap ng kasambahay, dapat kasi tinanggap na natin yung alok sa ating trabaho nun eh. Akala mo yata ganun kadali ang maging kasambahay. Naranasan na natin yung dati. Hindi ka pa nadala? Tama si Danica. Wala namang trabahong madali. Sa katayuan natin sa buhay, wala naman tayong karapatang mamili eh. Kung ayaw mong kumilos, ako na lang ang maghahanap. Bahala ka sa gusto mong gawin. Basta ako, gaganti muna ako sa mag-ama bago tayo umalis. Yan pa talagang naiisip mo, ha? Imbis na tulungan ako, Hindi rin naman ako matatahimik kung basta na lang tayo aalis ng hindi nakakaganti, no? tama nga si Uncle Felix. Wala tayong mga utang na loob. Pagkatapos sa mga kabutihan nila sa atin, hindi mo man lang naisip. Ang gusto mo pa, gumanti. Kaya tayo nilalayuan ng grasya eh. Dumaan ang mga araw. Hindi pa rin umaalis ang mag-asawa sa kubo. Hindi na namin alam ang gagawin sa kanila. Minsan nagwawalis ako sa bahay nang lumapit sa akin si Ate Christy. Oh, may kailangan ka? Pasensya na kung hindi pa kami nakakaalis ha. Pero may nahanap na akong trabaho. Kaya lang sa Lunes pa ako pwede magsimula eh. Mabuti naman may trabaho ka na. Saan ka naman magtatrabaho? Sa poultry ni Mang Cesar. Oh, maliit lang ang sahod dun ah. Kaya nga walang nagtatagal sa mga tauhan niya eh. Oo nga. Pero okay na rin yun kasi stay in naman. Sayang nga yung mga dating trabaho na inaalok sa amin. Mas malaki sana ang sahod. Kayo kasi, namimili pa kayo eh. Ayan tuloy, dyan kayo napunta. Oo nga eh. Kasalanan naman talaga namin. Ano, alam na ba ni Itay yan? Hindi ko pa siya nakakausap. Baka pwedeng ikaw na lang ang magsabi. Nahihiya na rin kasi akong humarap kay Uncle. Wow, tinatablan ka rin pala ng hiya. Ang totoo niyan, ngayon lang. Alam ko, kahit ilang beses pa akong humingi ng tawad, mahirap na ninyong tanggapin. Alam mo, kung sana hindi ninyo sinayang ang ibinigay naming mga pagkakataon sa inyo, di sana matagal nang maayos ang buhay ninyong mag-asawa. Oo, tama ka. Hindi kami nag-isip ng mabuti. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Ngayong meron na kaming trabaho, sisikapin naming mapabuti na kami. Mukhang nagbago ka na talaga. Nung magkasakit ako, para akong nagising sa isang panaginip. Hindi ako relihiyosang tao, pero palagi ko, hinipo niya ang puso ko. Sana ganun din ang asawa mo. Ipinagdarasal ko nga na sana magbago na rin siya. Pasensya ka na nga pala sa mga ginawa niya. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ba siya, Christy. Maiwan na kita. Pasensya na sa abala. Natuwa na rin ako na meron ng trabaho ang mag-asawa. Kahit maliit lang ang sahod. Hangad ko pa rin na sana makahanap sila ng maayos na trabaho at mas malaking kita. Mabuti naman may trabaho na sila. Balo ko na sana ulit silang puntahan eh. Hindi lang po yun, Tay. Mukhang nagbago na rin po si Ate Christy. Paano mo naman nasabi yan? Naramdaman ko po na iba na siya eh. Hindi na siya gaya ng dati magsalita. Natauhan ata nung magkasakit. Naalala ko tuloy yung sinabi ng ate niya. Hindi naman daw ganun si Christy. Nahawa lang daw sa asawa dahil sa pagmamahal. Naging sunod-sunuran siya dito. Alam niyo, Tay, sa tingin ko nga po malaki ang posibilidad na umasenso yung si Ate Christy kung iiwan niya yung asawa niya. Mabuti nga. Wala pa naman silang anak kundi kawawa lang yung bata. Oo nga. Idadamay pa nila sa magulong buhay nila. Ganun na nga mangyayari. Naisip ko nga po habang nasa poultry sila, magtatanong pa rin po ako sa mga kakilala kung may alam sila na trabaho. Alam naman po kasi natin na maliit lang ang magiging sahod nila eh. Mapagsamantala rin ang may-ari ng poultry na yun eh. Oo nga, sinabi mo pa. Alam mo nak, ang bait mo pa rin sa kanila no? Sa kabila ng mga ginawa nila sa atin.
Alam ko po kasi, Tay, na nagbago na si Ate Christy. Gagawin ko lang to para sa kanya. Magbibigay na din ako ng konting tulong bago sila umalis. Sa Lunes na daw po pala sila magsisimula. Aba, ilang araw na lang pala no? Habang nag-uusap kami ni Itay, sunod-sunod naman ang pagtahol ni Brownie. Naglinis kasi ako sa loob ng bahay kaya inilabas ko muna siya. Lumabas ako at naabutan ko pa nga si Kuya Dadoy na mabilis na naglakad palayo habang may hawak na 2x2. Tay, anong plano niyang gawin kay Brownie? Naabutan mo ba siyang malapit sa alaga natin? Nakita ko po siyang naglalakad palayo eh. Baka tinahulan lang siya ni Brownie. Alam mo naman na galit ang alaga natin sa kanya. Para po saan ang hawak niyang pamalo? Baka naman nagkataon lang na may hawak siya. Alam niyo, Tay, masama ang kutob ko sa kanya eh. Hindi ko pa rin makalimutan ang sinabi niya sa alaga natin. Kapag may ginawa siya kay Brownie, buong barangay ang makakalaban niya. Matagal nang may batas tungkol sa pananakit ng hayop ha. Pero hindi po natin hawak ang pag-iisip niya. Mabuti na rin yung nag-iingat tayo. Huwag kang mag-alala anak. Hindi ko pababayaan si Brownie. Alam ko namang hindi pa babayaan ni Itay ang alaga namin. Mahalaga sa akin si Brownie. Regalo kasi siya sa akin ni Inay noon bago ito pumanaw. Siya na lang ang alaala sa amin ng nanay ko. Pero kahit gaano pa kaingat, may mga pangyayari kasi na hindi talaga makontrol. Pag-uwi ko ng araw na yun galing trabaho, nadatnan ko si Itay na nag-aalala ng husto. Ano po, Tay? Nawawala si Brownie? Pero paano siya nawala? May pinuntahan kasi ako kanina kaya itinali ko na muna siya dito sa harapan ng bahay. Alam mo naman yung kapag nakukulong na mag-isa sa loob nagwawala. At saka lagi naman natin yung ginagawa, di ba? Pero Tay, hindi po kaya may kumuha sa kanya. Alam naman ng mga taga rito na alaga natin siya. Walang mga anghas na kunin siya. May palagay ako na nakawala lang siya. Nasira niya kasi yung tali Halika, Tay. Hanapin po natin siya. Halika. Hinahanap ko na siya. At meron ding mga naghahanap sa kanya. Umuwi lang ako para sabihin sa iyo yung nangyari. Tutulong na rin po ako sa paghanap. Baka po nagtatago lang yun dahil sa takot. Hindi na. Dumito ka na lang muna at magpahinga. Kami na lang ng iba pang kapitbahay ang maghahanap. Nang makaalis si Itay, napaisip ako bigla. Bigla akong kinabahan na baka may kinalaman si Kuya Dadoy sa pagkawala ng alaga namin. Pupuntahan ko na sana sila nang dumating ang isang binatilyo. Malapit lang ang bahay nila sa amin at isa siya sa tuwang-tuwa kay Brownie. Bakit mo ginawa yun? Talaga bang naghahanap ka ng palibagong problema, ha? Sinabi ko naman sa'yo na hindi tayo aalis hanggat hindi ako nakakaganti sa mag-amang yun. Ano naman ang kinalaman ng aso sa paghihiganti mo? Mahalaga sa kanila ang asong yun. Ngayon, wala na ang alaga nila. Tignan ko lang kung hindi sila mapraning sa kakahanap. Akong kinakabahan sa ginawa mo eh. Paano kung malaman nila, ha? Hindi nila malalaman dahil wala nakakita sa ginawa ko eh. At kahit pag hinalaan nila ako, madali namang tumanggi sa paratang nila. Walang kaalam-alam ang mag-asawa na nandun ako at lahat ng usapan nila narinig ko. Parang sasabog ang dibdib ko sa galit. Sabi ko na nga ba, may kinalaman ka sa pagkawala ng alaga namin. Saan mo dinala si Brownie? Danny, pag-usapan natin to. Ano pang pag-uusapan, ha? Narinig ko lahat at meron din testigo na ikaw ang kumuha kay Brownie. Saan mo siya sabi dinala? Alam mo, kahit maglupasay ka pa dyan, hindi mo na makikita kahit kailan ang alaga mo. Baka sa mga oras na to, laman tiyan na siya. Anong sinabi mo? Hayop ka! Ang sama mo! Masahol ka pa sa demonyo! Demonyo ka ha? Dadoy! Bakit mo sinampal ang pinsan ko? Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Walang hiya ka! Kahit kailan hindi kita mapapatawad! Tama lang yan sa'yo. Kahit asawa ko hindi ako tinatawag ng ganyan.
Bukod tanging ikaw ang tumawag sa akin ng demonyo! Demonyo ka naman talaga eh! Wala kang kasing sama! Oh, ganun ha? Ginagalit mo talaga ako ha? Halika rito ha? Ano? Ha? Tuturuan kita ng leksyon! Sa gagawin ko sa'yo, tignan ko lang kung hindi ka magtanda! Ano? Maawa ka na! Maawa ka sa kanya! Bitiwan mo siya, Dadoy! Ano ba ginagawa mo, ha? Putulin ko ang dila niya para habang buhay na siyang hindi makapagsalita! Ano ha? Ka talaga! Bitiwan mo nga ako! Tahimik ka kung wala ka na may tutulong! Ano ba? Di ba makaawa ako sa'yo? Bitawan mo na siya! Wala ko ba matapang ka? Bakit hindi ka humiingay ng tulong ha? Itay! Itay! Bitiwan mo ang kutsilyo, Dadoy! Dadoy! Matakot ka naman Ano, sa ha? karma sa gagawin mo! Wala akong pakialam sa karma na sinasabi mo! Ang binatilyo na nagsabi sa akin tungkol kay Brownie hindi pa pala umaalis. At nasaksihan nito ang pangyayari. Dali-dali siyang humingi ng tulong sa aking ama na hindi pa nakakalayo. Subukan mong saktan ang anak ko! Sinisiguro ko sa'yo na pagsisisihan mo ang araw na tumapa ka dito! Itay! Mabuti po dumating kayo! Uncle, nagbibiro lang po ako. Wala naman akong balak ng masama eh. Tinatakot ko lang ang anak niyo. Sinungaling! Hawak mo pa nga yung patalim eh! Magtutos tayo, lalaki! Binantayan ng mga kalalakihan na kasama ni Itay ang mag-asawa para hindi makaalis ng kubo. Dahil sa ginawa mo, makukulong ka! Tulungan mo ako. Ayoko makulong. Nagawa ko lang naman yun dahil nagdilim na ang paningin ko eh. Ano pang magagawa ko? Hindi naman makikipag-usap ang mag-ama sa akin eh. Imbis na makakapagbawang buhay na tayo, gumawa ka pa ng problema. Kailangan makatakas ako dito bago pa dumating ang mga pulis. Bantay sarado ang kubo. Tanggapin mo na lang ang magiging kapalaran mo. Ayoko. Hindi ako papayag na makulong. Tanga ka pala eh! Ha? Ano bang inaasahan mo pagkatapos ng ginawa mo? Hindi ko nga sabi ginusto yun. Kasalanan naman kasi ng pinsan mo eh. Puro na lang ibang tao sinisisi mo kapag may ginagawa ka mali. Sisihin mo dapat ang sarili mo. Tama lang na makulong ka para ikaw ang magtanda. Malapit nang dumilim nun nang mahanap namin si Brownie. Nakatakas siya sa dalawang lalaki na pinagbigyan ni Kuya Dadoy at nagtago sa maisan. Lumabas lang siya nang marinig ang boses ko. Tay, bakit po ayaw ninyong ipakulong si Kuya Dadoy? May iba akong plano sa kanya. Ha? Ano pong plano? Tsaka mo na malalaman. Pero tay, mas gusto ko pa rin na makulong siya kesa hayaan lang siyang pag-gala-gala. Hindi sapat ang makulong siya para pagbayaran ng mga ginawa niya. Pati si Christy, kailangan magbayad. Kung ano man ang sinasabi ni Itay na plano, hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi rin ako panatag hanggat alam kong nasa malapit lang si Kuya Dadoy. Marami rin sa mga kapitbahay namin na nagtaka na hindi namin pinakulong ang lalaki. Oh, bakit kanina ka pa tahimik dyan? Nagtataka lang kasi ako kung bakit hindi ka pinakulong ni Uncle Felix at pinalayas lang tayo sa kubo. Naisip siguro niya na aksaya lang sa oras yun. Wala namang masama nangyari sa anak niya at sa alaga nilang aso. Iba talaga ang kutob ko. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Ano ba magagawa ng isang matanda ha? Bumalik kaya tayo para humingi ng tawad. Kung lang kung gusto mo. Hindi ako hihingi ng tawad sa mag-amang yon kahit anong mangyari. Bahala ka nga kung ayaw mo makinig sa akin. Ikaw lang naman ang inaalala ko eh. Isang linggo nang wala sa kubo ang mag-asawa. Lumipat na sila sa bago nilang amo. Mula rin nun wala na akong balita sa kanila. Si Itay naman kapansin-pansin ng pagiging tahimik at madalas na magpaalam na aalis. Hindi ko naman alam kung saan siya nagpupunta. Nagrereklamo ang amo natin na hindi maayos ang trabaho mo. Nirereklamo niya ang liit naman ng pasahod niya.
Pasalamat nga siya, tinanggap natin ang trabaho dito. Sumunod ka na lang sa pinag-uutos niya para hindi tayo mapaalis dito sa farm. Tanggalin niya tayo kung gusto niya. Wala akong pakialam. Kapag pinaalis tayo, may alam ka ba na pwede nating puntahan? Wala. Pwede ba? Huwag mo muna akong tanungin. Bakit ba nito mga nakaraang araw, lagi kang aburido at minsan nakatulala lang? Pagod lang ako. 1 linggo pa lang tayo dito, pagod ka na. Mula nang lumipat tayo dito, nangihina na ako. Kahit anong kain ko, pakiramdam ko, hindi ako nabubusog. Eh baka naninibago ka lang sa trabaho. Siguro nga. Pagbutihin na lang natin ang trabaho dito. Gusto ko na rin kasi dito eh. Gusto ko pa rin maghanap ng trabaho na malaki ang sahod. Pwede naman. Magtsaga na lang muna tayo dito. Huwag ka na sanang mainis sa trabaho natin. Hindi pa rin maiwasan na mag-alala si Ate Christy lalo na nang napapadalas na ang pagiging tulala ng asawa. Naiisip niya na baka nakokonsensya na ito sa ginawa dati. Isang gabi nagising siya sa malalakas na sigaw ni Kuya Dadoy. Ano nangyari? Ha? Nanaginip ka ba? Parang totoo nakita ko. Ano bang napanaginipan mo? Nakakita daw ako ng demonyo. Gusto niya akong kunin. Ayoko sumama sa kanya. Panaginip lang yun. Hindi yun totoo. Kalimutan mo na yun. Sige na, matulog ka na ulit. Hindi na ako makakatulog. Ang dami ko rin kasi naririnig sa paligid ko eh. Wala naman ako naririnig na kahit na ano, Dadoy. Parang sasabog na ang tenga ko sa ingay ng mga insekto. Pugawin mo nga sila! Tingin ni Ate Christy sa asawa nawawala na sa sariling katinuan. Kung ano-ano na lang kasi ang lumalabas sa bibig nito. Napansin din niya ang pagbagsak ng katawan nito. Hanggang isang araw, hindi na ito makakain dahil namamaga ang loob ng bibig. Nang tingnan nga niya, ganun na lang ang pagkasindak niya. Diyos ko, Dadoy! Ang bibig mo! Anong nakita mo? Magsalita ka! Puno ng buhay na uod ang loob ng bibig mo! Sigurado ka ba? Oo! Palagay ko, binabarang ka. Hindi pwede! Ayoko pa mamatay! Ayoko mo ako! Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Huwag ka ng albularyo! Bilisan mo! Humingi ng tulong sa amo nila si Ate Christy para makahanap ng albularyo. Swerte namang may kakilala ito at pinasundo na lang sa anak. Pero pagdating ng manggagamot, hindi na rin nailigtas ang asawa. Hindi lang kasi sa bibig lumalabas ang napakaraming buhay na uod, kundi pati na rin sa mga mata, ilong at tenga nito. Maputla na rin ang balat nito at parang kahoy na natutuyo. Dadoy! Patawarin mo ako kung hindi kita natulungan. Sinubukan pa rin naman na tanggalin ng albularyo ang sumpa para kahit sana sa kamatayan maputol ito. Pero masyadong mabagsik ang bumarang sa lalaki. Nung araw na yun, binawian ng buhay si Kuya Dadoy. Kumalat naman sa buong lugar namin ang nangyari dito. Inamin ni Itay kalaunan na siya ang nagpabarang sa lalaki. Humingi daw siya ng tulong sa isang kaibigan. Yun pala ang dahilan kung bakit siya malimit umalis. Tinulungan pa rin namin si Ate Christy na makapagbagong buhay kapiling ang mga kapatid niya. Ang huling balita namin nasa Maynila siya at doon nagtatrabaho bilang kasambahay. Maganda rin ang naririnig namin sa sinasabi ng mga kapatid niya sa naging pagbabago ng pinsan ko. Minsan may kailangan mawala para mapagtanto natin kung ano ang mga dapat nating gawin para maging mabuting tao at maging kapaki-pakinabang. Sa kasalukuyan matagal nang pinag-iba ang kubo sa likod namin.
May asawa na rin ako at anak. Dito pa rin kami nakatira sa bahay ni Itay para may kasama siya. Lagi ko pa rin naaalala ang pangyayaring yun na nagbigay sa akin ng sari-saring emosyon. Pero ang mahalaga sa lahat, ang magpatawad sa huli at matutong humingi rin ng tawad. Salamat po sa pagpili sa kwento ko, Miss Gwen. Sana po nakapagbigay ng aral ang aking karanasan. At inspirasyon na rin sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Ligaya Fabricante from Camarines Norte. Hello sa tatay ni Girly Venecio na si Tatay Conrado at sa mga kapatid niyang sina Iris Ann, Rain Grace, Eileen, John Eric at Jeffrey Venecio. Kumusta po kayo? Hi kay Rosemary Javier from Taiwan. Hello kay Love Andrade from Calatrava, Romblon. Hi kay Josephine Humacchio from Nueva Ecija. Hi sa mga matalik na kaibigan ni Jomel Manato na sina Ate Guerra at Kuya Ryan. Hello kay na Kendra at Chloe, mga solid abangers natin. Hi kay Luz Viminda Zacarias from Caloocan. Hello kay Jennifer Rose de Andres from Bataan. Hi kay na Benedict at Bernadette Mortilla. Greetings coming from Gracia Alvarez. Hello kay Jaira de la Peña from El Salvador City. Hi kay Freddy. Salamat sa laging panonood. Shout out sa Angol family. Hello sa solid abangers natin na si Senon Kayabyab ng San Isidro, San Marcelino, Zambales. Hi kina Ate Auring, Ne, Minda, Mary Ann, Ruth, Faye at kay Poging J ng Amira Boxes Handicrafts. Hello kay Rhea Labis from San Jose, Batangas. Hi kay Maria Perpetua Tangkangko from Calamba, Laguna. Hello kay Charet Rosales. Hi kay Poging Paring Rodel Camacho na laging nakikinig. Greetings coming from Dodds Junco ng Iloilo City. Hi kay Cataleja Soto from Dumaguete City. Hello kay Jocelyn Santos from La Union. Greetings coming from Julio Cesar Capuno. Happy birthday kay Aimee Gerbon. Shoutout sa Dalde family at kay Fritz Andre Dalde. Hello kay Ahmed Asiri from Saudi. Happy 6th wedding anniversary kina Kendra Gomez at sa asawa niya noong August 14. Happy anniversary sa inyo. And shout out sa tahian ni Ariel at Roxanne at sa Belo, Resentis at Rivera family. Kumusta po kayo? Maraming salamat mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, huwag pong kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto, at kay Kuya Louie Horror Stories, at kay Kabangers TV, at kay Kabanong 2.0 ng mga special guest natin ngayon. Hanggang sa susunod, God bless. Maldita talagang babaeng yun eh. Oo. Kala mo kung sinong maganda. Ang itim naman. Depostiso pa. Ay, sorry po. Sabi Si Kuya Louie! Inaayawan naman ni Daboy. Ano? Dadoy pala. Inayawan naman ni Dadoy. Inaasa pa. Nakakadismaya kayo mag-asawa! Uncle! Sandali lang po! Kaya mo na lang siya. Wala pa nga silang malapitan. Malipatan pala. Kung Kung sakali namang Kaya kong maiwan dito eh. yung ganun. Actually, nahihirapan din ako. Diba? Napakahirap. Okay lang. Ulitin ko kasi. Balak na palang ipagbili ni Uncle Felix ang bahay niya kasama ng lupang pinatitirikan ng kubo natin. Ano? Totoo ba yan? Oo. Ang uncle mo ba ang Kubo. Ako din
Pwede nga reply ko lang sa kanya, tawa lang eh. Nubo ko na. Okay, sorry po.